Magandang umaga mga kaibigan. Ayan, kagigising lang ulit namin, mga 10 o'clock na ng umaga. You want chocolate one? Okay. Grabe ang lamig. Diyos ko. Di mo talaga makumutan. Ayan, magbre-breakfast muna tayo. Alam nyo guys, kahapon, nung pumunta kami doon sa, sa park, sa Wetland Park, Diyos ko, grabe ang, akala mo may bagyo eh, yung hangin talagang, may tunog talaga. Kaso lang, talagang, binuntahan namin kasi, yung van na ginagamit namin, ibabalik na sa Wednesday. At hanggang ngayon, mga kaibigan, wala pang na trabaho yung asawa ko, tapos, kasi yung in-interview siya dati noon nung last week. Successful naman yung interview niya kaso lang hindi sila magkasundo doon sa package deal. Kaya ang gusto ng asawa ko kasi sagot nila yung yung accommodation at saka yung vehicle. Kaya hindi pumayag yung asawa ko. At saka self-employed. Maganda naman sana yung yung sahod. Kaso lang, self-employed siya eh. Malay mo, baka mamaya 3 months, di ba? Sabihin na, hindi na naman nila kailangan siya. Kaya sabi ko sa kanya, isipin mong mabuti kasi marami pang trabaho dyan. Sabi ko sa kanya, mag-apply ka na lang ng, kung maaari, mag-apply ka na lang ng overseas. Sabi ko sa kanya, para balik na lang tayo ulit sa Middle East. Yes, darling? Your tablet is in the bed. It's in the bedroom. Go get it now, go. You wait, I will fix your sister bread. Tapos, yun, mga kaibigan. May hinihintay siya ngayong week na ito. Kung tignan niya kung anong balita, result. Kasi na-interview na siya noon, kaso lang, hinihintay lang ulit yung tawag. Hinihintay ulit siya ng tawag. Kaya, maganda naman yung offer sa kanya, kaso lang yun nga yung sa accommodation. Kasi mahirap kasi pag ikaw ang magbabayad ng accommodation dito yung mga kaibigan. Di bali nang mababa yung sahod, basta yung sa kanilang accommodation. Tsaka yung vehicle mo. Minsan pa nga, mas maganda pa nga, wala ka nalang sasakyan kasi wala ka ding pagparkingan. Pag nagparking ka, puro naman may bayad. Di ba? Useless din. Kaya, tsaga-tsaga na lang muna kami dito. Pero, nung isang gabi, nag-away kaming mag-asawa dahil sa hipag ko. Dahil sumusubra na siya kasi gusto niya yung kinukontrol niya kami lagi. Kontrolin niya kami mag-asawa. Tapos yung mga bata wala na rin silang na maglaro dito. Kasi gusto niya pagdating niya yung na lahat, nakaayos na lahat, wala nang kalat, ganon. Kaya sabi ko sa asawa ko na na lang kami yung kahit yung studio type na apartment para wala na ng problema. Lagi na lang nagre-reklamo kasi pag maingay yung mga bata, naiirita siya. Kaya sabi ko, ano ba yan? Lahat na lang complicated sa kanya, sabi ko. Oo, mag-isa siya. Dati, mag-isa siya dito. Ba yung anak niya. Pero nung nandito kaya yung anak niya, hindi kaya maingay. Kasi siyempre yun, isip bata rin yung anak niya dahil may kapansanan nga. Hindi kaya yun nag-iingay o kaya yun ang dahilan kaya kinuha nila yung bata kasi hindi niya anong alagaan. Hindi ko alam. Kaya siguro kinuha yung bata. Kasi lagi na lang siyang nagre-reklamo. Minsan pa nga siyempre naintindihan ko naman yung napagod siya na galing sa trabaho kaya yung alam ko malapit na siyang uwi, dinadala ko na yung mga bata sa kwarto. Para hindi sila nag-iingay dito sa sala.
Hamagin mo pa naman na sabi daw niya sa asawa ko na bakit daw pag dumarating siya, naandun kami lagi sa kwarto. Ano daw yung parang hindi ko daw siya, parang hindi ko, ayaw daw namin sa kanya, ganun ba yung ibig niyang sabihin. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Sabi niya dati ayaw niya ng maingay na na andyan ang mga bata. Tapos ngayon, ganun na naman ang sasabihin. Kasi lang nga, kumaawatan yung ugali na nga eh. Andiyak mo, no, pagkarawan na, nuan niya. So, paliwanag kung nilakay ko. Siyempre, amok na bandog mo't iso na, kaya't kumot ang agina na. Iso nga, ipanpanaw ko garo dagi ubing tap nun. Hanto manan nga iso manan ti pagsinsin nung bata nyo nga agkabsat nga. Dagita ubing, naglaaw na, kababain ita karuba. Kasi gamin ti kunana, no ka. Kasi ti rason na. Iso nga, kasi ko naamok nga nadani nga agawi doon. Isarot ko di kwarto dagita ubingan. Noon awan lang ati maibagbaga na mga nga kwa. Tapos, amin nga kwa, nakatay di up aminan. Tapos sursurutan nila kayo ko nga, ugasan dagita, usaron da, no, merienda dagita ubing. Apa naalaan nga dagdagos, ugasan na nga dagdagos. Tapos nga, kas na nga, awan ti kwam itoy nga kwa balay. Una balay na nga, agpaiso ang mo, syempre, ay, kakaanak ka na dagita, kabsat na dagita, apay, kanyamutan. So nga, nagrigat, tatak lang nga may experience. Ti makikabalay iti kwa, ipag. Iti ipag mo. Abang magaminan, ikatugang kon, nabaybayagan nga kwan, nga, unadan. Iso na laangan kinibayaw ko. Dapay nga si Bibiyag. Iso nga ko lang kinilakay ko. Ko lang nga maanusan ni ka sa kabalay. Ang kung nga mauawatan, ugali na, maawata pa siguro no agkabawan. No agkabaw ko maisunan niya, kwan. Maamad, hamot pa lang ni agkabaw, taagub, ubra pa lang ang mal. So nga, masusuro na kinilakay ko. Pero barang ano, dito yung ako dito yung wikat, adan tumot kang titawag na nila kay ko, hindi in-applyan na trabaho. Thanks God, no, kasi dyan. So talaga nga, maburburi-bura na ako. Kahit namot lang, pumanaw dito yan nila kay ko ta, dito. Haamo kami din, dito. Abay, kasi dyan dito, kasi dyan, ipag ko, Diyos ko. Ay, ang hirap talaga ng ng bahay, di ba? May bahay naman, may pinapatayo kaming bahay sa Pilipinas, kaso lang hindi pa natapos. Dahil, na-start yun noong 2018, hanggang ngayon hindi pa natapos, ewan ko. 3-story kasi yun. Pero finishing lang naman na yun, kaya matapos na, kaya sabi ko pag na okay na yung asawa ko sa trabaho niya, tapos mag-aaral na yung dalawa. At gusto ko rin magtrabaho. Para pag nakapagtrabaho ako, matutulungan ko na din yung asawa ko para matapos na yung bahay doon sa Pilipinas, para meron silungan yung mga anak ko ba. Ang hirap din walang mga bahay yung mga bata doon, nangungupahan sila, at saka kung saan-saan na sila nagtumitira yung mga anak ko. Kaya sana Diyos ko, tulungan mo kami.